Hello, good morning. Ngayon ay April 1, April 1st. So, April Fools. So, huwag daw kayo magpapautang. Well, anyway, update ko lang kayo sa kung anong meron tayo ngayon. 10:47 ng umaga. So, mag-aalas 11 na. Dito tayo sa ating lumang taniman. Hindi naman sobrang luma. Yung old location natin. So, kung mapansin nyo, malinis. Ito, medyo malinis na. Inaantay ko lang makuha ko lahat ng buto ng sweet basil. Then, lilinisin natin yan. Tsaka kung napakita nyo yung location ng tanglad natin is malinis na. So, ito yung ginawa ko dyan. Ginawa natin compost. Ayan. Ginawa natin compost. Siguro after 2-3 days, haluin ko ulit to. Ayan, galing yan dyan. So, mapansin nyo, meron pang mulching. Oh. Gagawin pa rin naman natin siyang tanglad. Ayan, makita nyo yung mga seedlings natin, ang dami. So, lalagay natin yung isa-isa dyan. Pero kasi, naka-seedling bag sila. So, katulad ng idea natin dun sa kabila, nakapatong na yung seedling bags dyan. Then, pag oras na ng harvest natin, mas madali natin silang bunutin. So, per bag natin siya ibebenta, siguro 25 per bag. So, tingnan natin kung magkano. Pero, palagay ko 25, okay na siguro yon. Actually, kanina, may nanghingi rin sa atin ng tanglad. Bibigay ko lang sana, kaso gusto niyang bilhin. Kaya binenta na rin natin sa kapitbahay natin. So, mga ganito naman kalaki yung binigay natin sa kanya, mga ganyan. 2 ganyan, tapos binigay natin siyang 3 seedling bag. Gusto niyang bayaran, sabi ko, 50 pesos, pumayag. So, kahit pa paano may extra tayong 50 pesos. And ito naman, lilinisin din natin to. Gagawin natin din siyang ganong setup na malatanglad. Babawasan na natin tong Thai basil natin. Madami tayong buto niya, kaya hindi nyo kailangan mag-alala dyan. Lilinisin natin yan. Yung paso niya, ayusin natin. Mag-setup siguro tayo dito ng kaunti. Ito naman yung damong marin ng nanay ko. Yan, dami. Dami na rin napatubo over the past few months. Yung Thai basil natin dito, nilinis natin. So, lalagyan natin yan ng Thai basil, lemon basil, and sweet basil. So, nakapats lang sila. Hindi ko pa naasikaso yung lemon basil, pero papatubo tayo nun. Kasi itong mga, tawag dito, marigold natin 3, ibababa natin yan, magtatanim ulit tayo ng 6 na marigold, papatubuin ulit natin dito. So, yung makikita nyo, ito yung mga lettuce natin na for harvest 3rd week of this month. Yan, mapansin nyo. Pero ito yung kapansin-pansin tayo sa akin. Hindi siya masyadong lumaki. Pero tulad ka nung nasabi ko sa inyo, medyo may issue or problem itong setup na to. Ito yung bag or ito yung styro box na nakuha pa natin dun sa yung pinahiram nating styro bag. Kaya palagay ko kailangan ko lang linisin ng mas maigi. May hydrogen peroxide ako dyan para after harvest. So hindi ko na tinitingnan kung mabibenta ko pa to. Kung mabenta ko man kahit maka 300 pesos lang tayo dyan sa isang bag, ay okay na. Ito naman, meron ba na naman akong panibagong idea regarding dito, yung tinatawag nilang tunnel, yung tunnel type. Tapos hindi naka-clip ito. Parang nakabubong lang siya. Naka-arc yun eh, naka-arc. Nakabubong lang siya dyan, tapos siguro nakabato lang siya sa magkabilang dulo, tapos tunnel lang talaga siya. Pero yung gilid niya, gagawin nating ganito, net, para tagus pa rin yung hangin. Kasi dito sa atin, mainit naman tayo, tropical naman tayo eh. Yung gagamitin lang natin yung arc niya para sa ulan. Pero yung ibang setup natin, sorry, yung mga potted natin veggies like yan, yung mga spinach and kung ano-ano man, kahit hindi na plastic yung arc, kahit net na lang din. So mag-invest tayo sa ganon later on. Pero sa ngayon, ito lang, sinet up ko lang muna to dito. So yan, may mga improvement pa tayong gagawin. Pero at least may initial na tayo na nakikita kung paano bang pwedeng gawin, anong pwedeng mangyari, yan. Yan, makita nyo, yung mga spinach natin, nilagay ko dyan. Kasi pag nasa labas yan, mumukbakin niya ng ibon kung makapasok man dito. So anyway, update ko lang kayo dito sa ating iba pa nating tanim tulad nitong petunia. Petunia na tinanim natin noong January 25 kasabayan nitong ating mga marigold. So ito marigold natin, ang dami ng bunga, ang dami ng bulaklak.
Ito hindi ko pa nakikita pero posible malapit na rin to. So ang maganda kasi sa tubo niya kasi pakalat siya eh. So since pakalat siya, natatakpan niya rin yung lupa niya. So para nagiging mulching or lilim na rin yung ilalim niya. So nare-retain yung tubig or yung moisture ng lupa. Hindi ko sure kung ganyan talaga tanim niya. Pero isang ano lang to, isang puno lang eh. Isang puno lang ito. Dito yung pinaka-center niya. Tapos nagsanga-sanga siya ganyan. Mukhang maganda naman kalalabasan yan. So baka magtinda din tayo ng mga flowering lang. Ayan. Para maganda lang yung itsura. Hindi ko pa alam kung magpupunta tayo sa ganyan. Pero maganda kasi siyang tingnan. Ayan, marigold natin. Ayan. Nalilibang ako sa marigold. 15 yan eh. So nagtanim tayong 3. Tumubo naman lahat. So malamang magtanim pa ulit ako 6. Then malamang lalagay na lang natin sa ganitong klaseng pots para mabenta natin. And update ko lang kayo. Ito pala, ano to? Onion bunching. Bala ko na siyang ilipat doon. Nung 23 ko yata to tinanim eh. So more than a week na to. Onion bunching. Eh dati kasi nagpatubo ako niyan. Ayaw niya nung masyadong matubig. Based sa naging experience ko. Kaya ngayon ililipat ko na siya dyan sa ganyan. Sa pots. So ito naman, update ko lang kayo. Itong ating, ito ay sweet basil. Yung mga buto na yan, galing yan mismo dun. Kumuha lang ako ng mga flowers doon na may buto. Tapos nilagay natin dito. Binudbud lang natin. So sabog tanim din to, sabog tanim. Hindi siya yung naka-seedling tray natin. Tapos ito naman is Thai basil. Itong Thai basil nito is galing lang din, alam ko doon eh, yung tinanggal ko ditong Thai basil. Galing lang din doon, tapos sinabog tanim lang din natin yan. Kasi, yung ibang buto nila, kinompos ko na kasi hindi ko naman maalagaan lahat. So, ngayon, nag-germinate na sila after, kailan ba to? 29. So, nung 29 ngayon ay April 1, 30, 31, 1. 3 days. So, 3 days, okay na yung germination nila. Pwede natin siya lang ilagay na dito. Yan, dito sa shades. Para lang hindi sila mukbangin ng ibon. And yan. Ito, inuubusan lang natin ng bulaklak. Yung iba kasi nagmamature pa eh. Pero kasi kailangan ko mag-imbak ng buto ng sweet basil para medyo marami tayong matanim. So from time to time, ito naman, ating bell pepper na medyo hindi maganda ang tubo. Malamang iprune ko na lang to. Ipupurun ko na lang itong taas. Ayan. Tapos antayin natin magsanga na lang. Kasi hindi na maganda yung tubo niya. Oh. Ayan. Pupurun na lang natin yan. Lalagay natin sa compost. Yung iba kasi okay naman yung tubo eh. Ayan. Kaya pa yan. Kasi ito naman ang ating pipino. So goods naman. Ayan. Iniikot-ikot lang natin siya dito. Ayan. Yan, basta ikot-ikot lang. Mamaya ikot-ikot ko yan. Then, didiligan ko rin. Then, ayun. Yung mga seedlings na yan, ilalagay natin doon isa-isa. Hindi ko lang alam kung ilan malalagay ko, pero pupunuin natin yan. Then, after mga 3-4 months, pwede na natin i-harvest. Yan, magiging pera. Ito pala. Ang dami natin ng mga seed, ano pa, pang-tanim. Pang-tanim to, ito yung mga tanglad na nanggaling dyan. Sobra. Akalain mo dati, ano lang sila. Siguro hindi pa mapupuno yung ganito. Tapos maliliit lang sila, maliliit. Samantala ngayon, ganun silang karami. After 4 months. Hindi ko lang talaga alam kung gano'n. Pero matagal din. 3 to 4 months siguro. Ayan. So ito, yung Thai basil natin dyan, tatanggalin natin. Itong ashitaba, baka ilipat natin sa mga ganito. Hindi ko kasi sure kung paano natin magagamit. So, i-cuttings ko lang din muna siguro. Hindi ko pa nasubukan eh. Pero palagay ko cuttings gagana yan. Ang problema lang kasi, malago. Talagang malago. Malago siya. Then itong mulberry, papatayin na natin yung mulberry. Gagamitin kasi natin yung lupa para makapaggawa tayo yung plano natin na vegetable garden o kung ano man na may kinalaman sa veggies. Then, ang next na pinaproject ko dito is yung irrigation. Malamang doon manggagaling. Yan. Kasi doon yung source of water ko eh. So, lalagyan ko lang doon, tapos madidistribute na siya dyan. Hanggang dito siguro. Ayusin ko pa, pero yun yung plano. Yun yung initial plan natin ngayon.
So, hopefully, magawa ko siya. Also, bumili na rin tayo ng buto, 1,000 pieces ng Olmeti. And papunta na siya ngayon. So, receive ko na siya ngayon. So, ito yung isa yun sa mga cost natin, tas yung mga power tools natin. Yun, medyo unti-unti, pero kasi nakikita nyo naman na kapag pundar tayo ng iba't ibang materials, na-improve natin tong maliit na taniman natin. And tuloy-tuloy lang. Siguro, after kung maayos yan, yung mga irrigation or kung ano-ano man, next na project na natin yung DFT natin, yung circulating setup natin. So, ito pala yung bell pepper natin ngayon. Ayan. Ayan o. So, ayan o. Imagine yung ganda, di ba? Bell pepper. Meron dito may damage eh. Sa kabila ito. Kaya may damage eh. Akin na lang to. Pero yan siya. Tumutubo naman. So, malayo-layo pa tayo sa katotohanan kung kaya talaga natin magpatubo ng bell pepper. Pero on the process na pinag-aaralan natin siya. So, ayan. Palagay ko may nakapasok na naman na ibon kasi laki ng damage nitong damage. Oh. Ibon yan eh. Ito, lalo na pinutol. Hindi ko lang alam kung gagawin ko pa dyan. Bala ko sanang ilipat na sa paso. Kaso, nakita ko naman biglang pinutol. Ewan ko. Baka i-compost ko na lang. Pero ngayon, magdidilig lang ako. And the rest is history. Yan. Makita nyo, medyo magulo pa dito. So, unti-unti ko lang din yan aayusin. Ang inisip ko nga, baka magtanglad pa ako dito. Pero titingnan ko pa kung ano natin gagawin natin. Kung ano yung medyo mabenta siguro. Kasi kailangan natin na moving and also profitable yung mga nagagawa natin para sulit naman yung pagod natin dito. So yan, didiligan ko lang din to. So ito pala, sa ngayon, ang ginagawa ko lang dito, yan, inaangat ko lang siya. Yan. Inaangat ko lang siyang ganyan. Magaan lang naman siya kasi PVC pipe. Tapos 1 meter by half meter lang naman yung probably yung sukat nito. Kasi 120 cm to, tapos may dagdag lang na 7.5 inches magkabila. So, sabihin mo ng 130 cm, tapos yung taas niya is nasa 45, so sabihin mo ng 50 cm. Tapos yung lapad niyang gano'n, nasa 50, so sabihin mo ng 60 cm. Yan, yun yung sukat niya. Sulat nyo na lang. Ayan, magdidilig ako dyan. So, mapapansin nyo rin yung difference ng laki. Ito yung nakandito sa paso. Pero kasi ito, dinidiligan lang natin ng used nutrient solution. Hindi talaga siya yung nutrient solution na tinimpla natin for lettuce. So, yung mga tira-tira lang siya. So, hindi siya ganun kalaki. Ayan. Pero ito kasing, ito naman, itong mga amaranth or colitis natin, talagang hiyang to sa ganyan eh. Kasi nakakapagpatubo tayo dito yan eh. Na nagiging malago naman. Pero susubukan kasi natin siyang i-farm kung saan i-farm lang natin siya for 6 weeks. Sasabay lang natin sa lettuce yung setup niya. Tapos tingnan natin kung ilang beses natin siya pwedeng ma-harvestan. Kasi based dun sa mga napanood ko, merong more than 6 months, almost a year niyan nilang hina-harvestan. Tinatalbusan lang ng tinatalbusan kumbaga. Nasa 100 square meter yata yon. Tapos weekly nakakapagtalbos siya. Sa 100 square meter nakakapagtalbos siya ng 20 kilos weekly. And yung presyon lang nila nun, mababa lang kasi farm gate price lang daw po nun ay 50 per kilo. Per kilo imaginein mo. Kung kaya natin 50, 1/4, bakit hindi? Depende kasi kung gaano karami yung matatanim natin. And syempre, tulad ng sabi ko, ayaw ko nang medyo masyadong mahirapan tayo in terms of pagdidilig, kaya aayusin din natin yung irrigation. So, kailangan, isa yun sa mga pag-aaralan ko at isi-share ko sa inyo yung journey na yon. So, ayan, didilig tayo dyan. So, by May, nakikita ko na mag-harvest na ulit tayo ng pipino natin. And ito, magpupuron tayo tulad ng sinabi ko sa inyo. Pupuron natin tong hindi magagandang dahon. So, ito yan, puron na natin to. Yan. Hayaan na lang natin siya magsanga. Tingnan natin kung paano gagawin niya. Pero, gagawa yan ng paraan para tumubo pa siya. So, yun lang naman. Thank you very much and see you next update, guys. Ito pala yung mga compost ko pala bago tayo ito.
Iniikot-ikot ko lang kasi medyo natutuyo siya eh. Later on, pag medyo tuyong-tuyo na, medyo tatakpan natin. Eh, samantalang nung nakaraang araw pala, ilang linggo. Ano to? Puno, kumbaga hanggang dito. Hanggang dito ngayon, medyo konting-konti na siya. Pwede na natin, malapit na natin pwedeng gamitin sa mulching o tsaka pataba. Yun lang. So, ito rin. Ito mostly mga basil ko na galing dito. Tapos ito naman, yung tanglad natin na galing dito. So, yun lang. Thank you very much and see you next update, guys. Bye-bye!